Di mo kaya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, maraming order sa amin ng singkamas para may pang New Year itong mga tao namin. Sa Muslim po, bawal yung celebration sa New Year. Pero yung mga tao namin, pwede sa kanila kasi lahat sila ay Christian. Alas 5 ng maaga, dito na kami para din maaga kami makatapos. Pero hindi pa namin alam kung ilan tons yung kunin ng buyer namin. Yung buyer na kumukuha dito, yun pa rin yung suki namin na buyer na andito lang din sa amin. Wala kasi sa amin na magkali ngayon. Pero bago kami nagkali, pumunta siya sa bahay na sabi niya, wala na siyang pang-display doon sa tindahan. Iba pa yung kunin niya na pang-display talaga sa tindahan. Iba pa yung nag-order sa kanya. Kasi ganito na buwan, month of December talaga yung malakas sa demand sa singkamas, lalo na pag before Christmas at before the New Year. Malakas talaga yung demand sa mga tao dito kasi yung iba kasi gawing lumpia, masarap kasi ito gawing lumpia, display sa misa o di kaya naman gawing regalo o ibigay sa mga kamag-anak o di kaya sa lubong. Nung nagkali na kami, tumawag na naman yung suki namin dito na singkamas na dapat marami daw ikali namin kasi marami daw order. Sabi namin, hindi namin sure kung mabigay ba lahat namin yung order kasi kunti lang yung tao na nakuha namin kasi dito ngayon, sabay-sabay din kasi yung nagkali yung mga tao para may panggasto sa New Year. Yung nakali namin ng mga singkamas dito, hindi po pareha, may malaki at maliit, may kunting reject din po dito. Pero itong reject, hindi po namin ito itapon kasi itago namin to kasi gagamitin namin to pang similya sa singkamas. Kahit itong singkamas natin, pareho lang po yung pizza sa pagtanim, pero yung resulta dito sa laman, hindi po talaga pareho, may malaki at maliit. Swerte na lang po tayo dito kung magkaroon tayo ng laman ng puro malalaki kasi ito malaki talaga yung pera kung malaki yung singkamas. May halo po talagang maliit. Mas marami yung maliit dito kumpara po sa malaki. Pero kahit naman po maliit, mabenta pa rin natin to. Malaki o maliit, tanggapin natin, magpasalamat dahil blessing pa rin yan. 3 block po yung kinakali nila at yung nakali po iniipon po dito sa gitna para hindi po mahirapan yung taga-atado natin. Unang ginagawa ng atado, siya po yung tagapili sa malaki, magandang hugis, walang sira at walang damage. Bago itali, tapos ipares niya to, magiging dalawa na, yun po yung tinatawag dito sa amin na isang bundle. 9 to 10 kilos po yung timbang sa isang bundle natin. Pero kung sa tindahan na ito, pwede naman po tayo bumili ng half bundle lang, pwede naman po isang bundle. Pero itong mga tauhan namin, lalo na pag ngayon, mainit talaga dito sa amin, parang baliwala lang sa kanila. Masaya sila tingnan kahit naman po mainit o napapagod. Welcome, ito po yung mansion ni Bert. Ang ganda ng mansion ni Bert, diba? Pero marami po siyang alagang manok dito. Matagal na pong caretaker dito si Bert. Pero hanggang ngayon, siya pa rin yung caretaker dito kahit 85 years old na po siya. Ang maganda lang dito, libre na po yung kahoy dito. Walang gasto sa tubig, walang gasto sa kuryente. Nakaluto na po ako ng kanin. Next na niluto ko itong manok po. Magluluto po tayo ngayon ng tinulang manok. Plano ko sana na yung balbakwa yung lutuin ko dito pero grabe talaga, umaabot ng 8 hours bago maluto. Tapos yung mga tauhan namin, yung iba hindi po kumakain ng karning baka. At nakadecide kami na manok na lang po yung lutuin natin kaysa naman doon sa karne na matagal talaga maluto. Itong manok, lahat po sila makakain dito. Si Bert dito, bukid na nga nakatira. Ilang beses ko na sinabi na magtanim siya dito ng tanglad. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakatanim. Sa gilid ng mansyon ni Bert, may papaya dito na nakalagay. Ito yung ilagay natin dito sa tinulang manok. Para mas lalo pang sumarap itong tinulang manok natin, ilagay na po natin itong malunggay. Para hindi umuwi ang payat o malnourished itong mga tauhan natin. Kasi sabaw pa lang, ulam na. Nagluto na din ako ng pansit pero hindi ko nakunan yung video sa pagluto nito kasi busy. Ako yung taga-luto, ako pa yung taga-video, ako pa yung taga-voice over. So yung buyer ng singkamas namin pumunta na dito malapit sa ilog. Buti na lang dito kasi malapit lang yung ilog, hindi na mahirapan yung mga tao namin sa paghugas. Kasi yung buyer niya doon, naghintay na din doon sa pwesto ng tindahan niya. Tinimbang na namin per bundle pero yung na-harvest natin dito ngayon, mas malaki po ito ngayon kumpara sa mga nauna nating na-harvest. Alhamdulillah, may pambayad na kami sa utang namin. Sa last din namin ng harvest dito, maraming naiwan kasi alas 4 na kami natapos hapon na at nagbadali yung mga tao namin kasi mag-prepare pa sila na New Year's Eve. So ito ngayon binalikan namin kasi marami pang pwede na ibenta dito. Sayang naman kung hindi makuha na may pera pa naman dito. Yung hindi na pwede dito, iwan na po namin. At yung pwede pa dito, lalo na itong mga maliliit na bilog, itanim namin to. Nung last harvest namin dito, ito na po yung naipon namin. Pero marami sana to, pero yung iba nito, nahugasan na at nasali na pagbinta sa last harvest namin dito. Ito na lang po yung naiwan kasi short na sa oras nung last harvest dito. Sayang naman kung hindi namin to balikan kasi
ito, naulan na nga. Yung iba nito na nakuha namin na pwede pa ibenta, dinala na doon sa ilog para doon hugasan. Pero itong mga maliliit dito, tinanggalan na din namin ng tangkay kasi yun na nga sabi ko, pero yung dito talaga may mga malalaki na nasugatan, sayang talaga. Pag ganito kasi, pag malaki, masugatan, hindi po talaga natin yan maiwasan. Lalo na sa mga malaki natin na singkamas. Lalo na yung iba na sa pagbunot ng singkamas, sa pagtusok ng bulo sa lupa, hindi po naglagay ng distansya, malaki talaga yung chance na yung singkamas natin masugatan. Malaki din yung gasto namin dito, pinagpaguran din namin kasama yung mga tauhan namin, tapos hindi lang namin kunin. Binigyan tayo ni Allah ng ganito, magpasalamat tayo na kahit reject, may pera pa rin dito, kaya wag natin sayangin. Blessings din ito, at kung sayangin natin, baka makaramat pa tayo kasi pag ganito, pagkain naman to. At bawal talaga sa kagaya namin ng mga Muslim, pag ganito pagkain, na sayangin. Wala naman talaga sa plano namin na pumunta kami dito ngayon kasi yun nga, ulan. Pero sayang naman kung hindi balikan kasi nabasa na sa ulan. Pag ganito kasi nabasa na sa ulan, masira po yung mga singkamas natin dito, lalo na itong may mga sugat na instead mapagkitaan pa natin na kahit may mga sugat. Pero itong may sugat na mga singkamas natin, hindi po talaga to pwede matambay ng matagal. So kailangan once mabinta po ito, kailangan din ibinta agad sa nakabili. So sa mga eskwelahan, lalo na ngayon na straight na yung klase, mabinta po ito kasi lagyan lang ng kunting asin, suka, na kahit bata po dito, kumakain po ng singkamas. Pero yung hindi na kaya dito, itong mga malalaki talaga na sugat, iwan na lang po namin to sa manok ni Bert. Pero itong kaya pa na pwede pa ibenta agad, kinukuha na namin. Pero may nakasama po dito na mga maliliit na bilog, ito po yung gagamitin namin sa similya ng singkamas. May video na po ako na na-explain dito na bakit kailangan namin na magkaroon ng maraming singkamas kasi dito malaki talaga yung natipid namin dito. So yung natipid namin na pera, dinagdag na lang namin doon sa mga ibang trabaho ng mga tauhan namin. Kung dati nakabili kami kasi kulang yung similya ng singkamas namin, ngayon po sinisiguro na namin na hindi kami ma-short ng similya kasi malaki talaga yung gasto namin. Sobra 80,000 po yung nagasto namin doon sa nabili namin na singkamas na similya. So malaki talaga yung na-short namin doon. Pero ngayon, sinisikap namin na kahit sobra, hindi naman po ito masira basta hindi lang po natin tanggalan ng balat yung similya ng singkamas natin. Ang pinipili namin dito para gamitin natin para magkaroon tayo ng similya ng singkamas yung walang sugat, yung mga maliliit. Kasi kung may sugat yung gamitin natin, may chance po na mabulok yung similya ng singkamas na. Matrabaho talaga itong magawa ng similya ng singkamas kasi gumawa pa tayo ng bahay tapos ipaararo pa natin, lagyan pa natin ng tali, pero okay lang din naman. Ang mahalaga, malaki yung natipid namin dito kaysa naman bumili pa tayo na yung igasto natin sa pagbili, ibili na lang natin kung ano pa yung mga pangangailangan din para noon po may pangdagdag gasto tayo. Lalo na itong ibinta, tinanggalan na namin ng tangkay at itong ugat kasi wala namang problema kahit matanggalan ito ng tangkay at ugat. Importante walang sugat, pero kahit may sugat o may damage, pwede naman po ibenta. Importante lang mabinta agad sa nakabili. Sana sa bawat video namin may matutunan kayo at nakabigay kami ng inspirasyon. Salamat sa pagtanaw. Amping Kanunay.